ang masamang pinaplano ni Ilimas Edbon. Dahil sa pagkakataong ito ay may balak nga ditong talunin ng ating bidang isang Dreamlord at mukhang sigurado talaga siyang matatalo nila ang Dreamlord na ito. Kahit ito pa ay isang napakalaking insekto at gamit daw ang kanyang strategy, kayang-kaya nila itong talunin kahit pa ito ay may napakalakas na attack power at defense stats. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Matapos gamitin ng ating bida ang life shield upang planong makipag head to head sa Meteor Golem ay agad na sumalakay ang ating bida at umatake sa likod ng golem habang ito ay nakadapa pa na planong muling tumayo. At hindi nga nagpatinag ang golem dito mga lods dahil agad rin itong nag-counter kay Limas, ngunit ang ating bida ay napatitig lang kung saan muli na naman niyang ginamit ang Shadow Stomp at ginamit rin niya dito mga lods bilang pagkakataon ng malaking binti ng golem na nasa harapan niya upang ibangga ang kanyang shield at gamitin ang shield bash na makikitang biglang sumulpot sa pag-atras ng ating bida kaya ang atake ng golem ay hindi tumama sa kanya. Nagulat na lamang ang golem dahil hindi na naman siya nakagalaw at muli nga siya ditong na out of balance habang si Limas ay napasigaw kay Rosh na humudyat na ngayon na. Samantala si Rosh naman ay kanina pang handa ang sarili at nag-aantay lang sa go signal mula kay Limas kung kaya't agad nga siya ditong tumalon sa likod ng golem at muling ginamit ang Dice Trust. Ngunit ang nakuha niya dito mga lods ay number 4 kaya gulat nga siya dito dahil muli na naman itong nagmintis at napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na nagbibiro ka ba? Paano ako pumalya ng 2 beses sa ganitong sitwasyon? Ngunit sumigaw ang ating bida na huwag mawala ng pag-asa si Rosh. Ipagpatuloy lang ang paggamit nito ng Dice Trust. Muling sumugod si Limas upang harapin ng close quarter combat ang golem at dito'y bumungad nga sa kanya ang napakalakas na suntok ng golem na agad naman niyang ginamitan ng pare gamit ang espada, ngunit napangisngis si Limas dahil sobrang lakas talaga ng bawat atake ng halimaw na ito at kakatapos lang niyang ipare ang isang atake at ngayon ay may sumunod na namang suntok papunta sa kanya. Kaya si Limas ay napatingalaan na lamang dahil nanginginig na palang dalawa niyang kamay at sa tingin niya mukhang bibigay na daw ang paghawak ng mga daliri niya sa kanyang espada. Kung kaya't walang ibang nagawa si Limas kundi salagin ng buong lakas ang napakalakas na suntok gamit ang kanyang Demon's Rage Shield na makikita ang napakalakas na impact na talaga sinalo ni Limas kung kaya't bumigay na nga dito ang katawan ng ating bida mga lods at tumalsik habang ang kanyang life shield ay nagawa nga ditong mabasag ng golem. Napangiti ang golem na parang nakakita ng isang napakalaking pagkakataon at hindi na nga siya dito nagatubili pang muling umatake para tapusin na kagad ang laban habang si Limas hinapangisngis na napasabing, "Oh God, mukhang hanggang dito na lang talaga magtatapos ang lahat." Subalit bigla nga ditong umatake sa likod ng golem si Rosh mga lods at gamit ang kanyang skill na Dice Trust, muling nagrolyo ang kapalaran ni Rosh at nakuha na nga niya dito ang number 6 kung saan isang napakatinding critical hit ang kanyang nagawa towards Meteor Golem kaya si Rosh ay napasigaw na lamang na tuluyang dinurog ang golem hanggang sa nawasak ang buong katawan nito. Nabigyan ng dalawa ng 1,343 XP kaya nag-level up si Rosh from 39 to level 47 habang si Limas naman ay nag-level up rin from 45 to level 49. Napangiti na lamang si Limas na sinabi kay Rosh na sobra talaga siyang napahanga sa tapang na ginawa nito. Ngunit si Rosh naman ay umiyak na nga dito dahil sobra daw talaga siyang nag-aalala para kay Limas. Magbe-breakdown na sana siya sa pag-iyak matapos siyang magbintis ng 2 beses. Ngunit sinabi naman ng ating bida na huwag itong mag-alala dahil sobrang swerte nila. Nakakuha sila ng 2 number 6 sa labang ito sa 4 na Dice Trust na pinakawalan ni Rosh.
Pagkatapos gulat nga dito si Rosh nang makita ang napakalaking magic stone matapos mabura ang katawan ng monster. At hindi nga siya dito makapaniwala dahil nagkakahalaga lang naman ito ng worth 2 million gold, ang isang napakalaking magic stone alone. At hindi daw niya ma-imagine kung gaano kalaki ang kinikita ng mga adventurer na mas malakas kaysa sa kanila na makakatalo ng ganito kalakas na monster. Kaya napaisip tuloy siya kung magkano kaya ang laman ng bank account ng mga matataas na level na adventurer. Samantala si Limas naman ay busy sa pagkuha ng isang mabigat na item at mukhang ang item na ito ang talagang habol ni Limas bago sila nakapag-decide na labanan ng golem na yon. Wika ni Limas nang makita ang ganitong klaseng item ay para talagang naglalayag sa napakagandang laot na may preskong hangin. At kahit pangit ang pagmumuka ng golem na yon, wala namang makakatumbas sa napakagandang presyo ng isang metal engot na nagkakahalaga lang naman ng 25 million gold. At ang item na ito mga lods ay isang magic metal na napapalibutan ng napakamakapangyarihang mana. Samantala si Rosh ay biglang napanganga sa 25 million gold na sale price. Kaya napatanong na lamang siya kung ang Dream Hall na ito ay talaga bang isang lugar na naguhulog ng mga mamahaling item na parang wala lang. Pangiti namang ipinaliwanag ni Limas na sinabi niya na kanina ng Mithril Golem ay isang napaka-rare na monster. Kaya niya ito gustong matalo dahil talagang naguhulog ito ng napakabihira at mamahaling item. Dagdag pa ni Limas ng Mithril Equipments ay isang napakamakapangyarihang klase ng equipment na mostly ginagamit ng mga malalakas na adventurer. At talagang kung ibebenta nila ito ay siguradong papaldo sila ng napakalaking payday. Ngunit mas gusto niyang i-forge yung item na ito upang gawing weapon. Kaya sinabi ni Limas na mas mabuting bumalik na sila kaagad sa La Corina upang maghanap ng isang magaling na blacksmith para ito ay ipagawa. At si Rosh naman ay walang pagdadalawang isip na sumangayon sa plano ni Limas na umuwi na dahil ngayon alam niya na kung gaano kahalaga ang item na ito. Biglang napaisip si Limas kung ano kaya mas maganda. Ipapapanday niya ito para maging espada o mas maganda kung isang knife na lamang para kay Rosh. Naisip din niya na gawin itong shield o di kaya isang armor. Ngunit sigurado siya na mas maganda kung gawin na lamang itong isang knife dahil si Rosh naman talaga ang nagbibigay ng damage sa mga halimaw gamit ang strategy nila. At kung mapapasa kamay ni Rosh ang napakalakas na item na ito, mas magiging flawless ang magiging laban nila. Not to mention sa puso niya, sobrang laki na ng utang na loob niya kay Rosh. Tiningnan ni Limas ang lahat ng kinita nila. At dito'y umabot nga ito sa total na 68.5 million gold ang lahat-lahat na kinita nila. Kaya naisip ni Limas na kung tuloy-tuloy ang swerte nila ngayon, nararamdaman niyang hindi na magtatagal mapapasa kamay na nila kagad ang Grim Reaper na skillbook. Sinabi ni Limas kay Rosh habang pabalik na sila sa labasan na mukhang kailangan na talaga nilang umalis na kaagad dito ngayon din dahil tapos na sila dito at nakuha na nila ang pinakamataas na gold na pinaplano nilang makuha sa Dream Hall na ito. Kaya si Rosh naman ay masaya nga ditong napasabing mukhang maganda yan para kakain na naman sila ng mga masasarap na pagkain. Habang pabalik na ang dalawa, na-realize ni Limas na mukhang ang lalim pala talaga ng pinuntahan nila. Kaya sinabi ni Rosh na sana hindi sila makakadaan dito ng isa na namang pambihirang monster habang papauwi sila papuntang labasan. Ngunit sinabi ni Limas na huwag magalala si Rosh dahil sa moment nung tinalo nila ang Mithril Golem, wala nang sinumang monster makakatalo sa kanila dito. Dahil ang Dreamlord ay hindi naman kasing hirap talunin gaya ng Mithril Golem. At since nag-level up na sila ngayon, masasabi niyang napakadali na lamang para sa kanila na talunin ang Dreamlord. Kaya si Rosh ay napasabi na lamang na, oh, ganun ba? Sinabi ni Limas na parang nakalimutan na ata ni Rosh na may ibang paraan kung paano makalabas sa Dream Hall na hindi dumadaan sa entrance. Kaya si Rosh ay nagulat nga dito na napatanong na wikang, meron bang ganun? Paano naman yun gagawin? Sinabi ni Limas na naranasan na yun noon ni Rosh. At dito'y sinabi ng ating bida with full of confidence na simple lang, tatalunin natin ang Dreamlord. Kaya si Rosh ay napaatras nga dito na parang hindi niya kinaya ang pagkabigla na napatanong kung sigurado ba talaga itong si Sir Limas. Nakalmado namang sinabi ni Limas na ang Dreamlord dito ay sobrang napakabagal lang kung gumalaw. And since alam niya na ang attack pattern nito, hindi na yun mahirap talunin para sa kanila.
Dagdag pa ni Limas na akala niya talaga mauubusan siya ng lakas matapos nilang talunin ng Mithril Golem. Ngunit ganun lang nila ito kadali natalo. At nagulat din siya dahil mayroon pa siyang sapat na lakas ngayon para kalabanin ng isang Dream Lord. Naisip ni Limas na kahit mayroon sila ngayong dalang healing potions, kung paulit-ulit lang naman silang nakakatanggap ng damage, mauuwi pa rin yun sa isang mental exhaustion. Kung napilitan siya kanina na gamitin ng kanyang Dragon Rage Lit Gaze, talagang uuwi kaagad sila ngayon din. Ngunit sa nakikita niyang sitwasyon nila ngayon, wala naman siyang nakikitang problema para iwasan ng isang napakagandang pagkakataon. Napatanong si Rosh kung anong klaseng halimaw naman ng Dream Lord sa Dream Hall na ito. Sagot ni Limas na, well, sa tingin niya nasa pangalan mismo ng Dream Hall ang uri ng Dream Lord. Isa itong Rock Centipede, na kilala din sa pangalang Boulder Centipede. Kaya si Rosh ay biglang pinagpapawisan sa takot dahil sa pangalan pa lamang, isang boulder ibig sabihin malaki. Centipede naman isang insekto, isang malaking insekto. Napatanong si Limas kung pas na lang muna sila dito at uuwi na lamang. Dahil mukhang natatakot kagad si Rosh. Ngunit napashake-shake sa ulo si Rosh at sinabing hindi. Okay lang sa kanya. Gusto niya itong talunin. Dahil kaya naman niyang i-handle ang mga insekto kahit ito pa ay nakakadiri. Pagkatapos, lumipat na nga dito ang eksena mga lods kung saan ipinakita ang malaking pintuan at mukhang ito ang kwarto ng Dream Lord, habang ipinakita naman ng isang napakalaking alupihan na parang hinihintay lang silang pumasok sa loob ng kwartong ito. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!